Maulang long weekend ang inaasahan sa ilang bahagi ng bansa. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Well, magandang gabi Jessica. Ang mga taga-western section ng Luzon ang dapat maging I am ready sa mga ulang daladala ng habagat na patuloy na pinalalakas ng Typhoon Dindo. Kasama na riyan ang Metro Manila na makailang ulit na nakaranas ng thunderstorm kanina. Hindi sa buong Luzon magpapaulan ng habagat at makikita kasi dito sa wind map ng Metro Weather na hindi pa kasi nawawala yung sirkulasyon na nandiyan sa may Indian Ocean na humahatak sa habagat papalayo sa ating bansa papunta dyan sa Southern Hemisphere. Samantala, yung mata ng bagyong Dindo ay huling nakita ng Pag-asa sa layong 1,025 kilometers dyan sa may east-northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas pa rin ito ng hangin nasa 160 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot pa rin ng 195 kilometers per hour. Kung dati ay patimog o pa-southward ang kilos ng bagyo, ngayon naman ay east-northeast na ang galaw nito sa bilis lamang na 7 kilometers per hour. Kaya kung titingnan yung latest forecast track ng Pag-asa, bukas na ng gabi o kaya isa linggo, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo at posibleng tumbukin ito uli ang Japan sa mga susunod na araw. Mula umaga hanggang gabi bukas, araw ng Sabado, uulan dyan sa may Zambales, Bataan Provinces, kasama na ang rehiyon ng Mimaropa. At uulan din sa natitirang bahagi ng Luzon, lalo na Ilocos, Cordillera Region, pagdating ng hapon. Sa linggo, magiging mas maulan dito sa may western section na ng Luzon, umaga pa lamang yan, mula yan Ilocos hanggang dyan sa may rehiyon ng Mimaropa. At makakaranas ng mga pagulan ang nalalabing bahagi naman ng Luzon pagdating sa hapon. At ganyan din, Jessica, ang magiging lagay ng panahon sa Lunes, National Heroes Day, mas malalakas sa pagulan ang aasahan dyan sa may Bicol Region. At din sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng thunderstorm sa susunod na 3 araw, kaya yung posibilidad ng malalakas na thunderstorm ay nandyan hanggang araw ng Lunes. Kaya mga puso, huwag pong kalimutan ang payong at iba pang panangga sa ulan. Maaliwalas naman sa buong Visayas at dyan sa Mindanao sa umaga ng Sabado, Linggo at Lunes. Pero pagdating ng hapon, posible ng ulan sa malaking bahagi at dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, posible yung malalakas sa pagulan. Ito ay mga thunderstorm o intense thunderstorm na pwedeng magdulot ng tinatawag nating hail at tornado, Jessica. So Mang Tani, kasi long weekend nga po hanggang Lunes. Anong maipapayo nyo sa ating mga kababayan? Dapat ho ba silang mag-out of town pa rin kung saan po hindi gaanong maulan o dapat staycation na lang? Kasi halos buong Pilipinas ho yata may pag-ulan. Well, Jessica, unang-una yung binabanggit nating paglakas ng habagat, kung ikukumpara natin nung naranasan natin noong nakaraang linggo na tinatawag nating siyam-siyam, hindi ganun yung nakikita natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dito sa western section ng Luzon, lalo na yung Ilocos Region, sa Bataan, Zambales, at dito sa may Mimaropa, asahan na natin yung mas madalas na pag-ulan. At syempre, kuminsan dahil habagat, may mga bugso ng malalakas sa pag-ulan. Kaya pwede naman bumiyahe, Jessica, mula rito sa Maynila, papunta ng norte, o kaya papunta ng Katimugan o south. Yun nga lang, dapat maging maingat dahil hindi dapat asahan na magiging maaraw at walang ulan yung kanilang biyahe. Yung mga pupunta o magsuswimming dyan sa may Ilocos, yan sa may Zambales, medyo maalo ng karagatan dahil lalakas yung habagat. At yung mga pupunta ng Baguio, maganda po kayo dahil mas madalas may pag-ulan dyan. At dito naman kasi sa Visayas at Mindanao, Jessica, yung mga pag-ulan dyan, hindi dulot ng habagat, kung hindi mga local thunderstorm na sa hapon lamang mararanasan. Kaya sa umaga, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, Jessica. Napansin ko lang, Mang Tani, simula kagabi may pabugso-bugsong malakas na ulan. Kaninang umaga na naramdaman ko rin yon. Paano ba yun, Mang Tani, anong klaseng ulan ba yung maaasahan natin itong maulang weekend na ito? Yung pabugso-bugsong malakas o yung ba yung tinatawag nila? Alam ko may iba't ibang klase na ngayon ng ulan na pinapalaganap ang tamang terminology, di ba? Yung tikitik, may mga ganyan. Anong klaseng ulan ho ba? Jessica, dahil lumalakas yung hanging habagat, kaya yung definition mo, yan yung bugso-bugso yung ulan. Minsan malakas, lalong-lalo na pagdating ng madaling araw. Mamamahinga sa bahagyayan pagdating ng umaga at pagdating na naman ng hapon hanggang sa gabi, meron na namang malakas sa pagulan. So ganyan yung mangyayari habang itong bagyong si Dindo, ang bagyong Dindo ay nasa loob ng PAR.
At kahit lumayo na yan ng konti sa linggo, tuloy pa rin yung paghatak. So, yung western section o yung Ilocos Region, Cordillera, Bataan, Zambales, yan ang magiging mas apektado ng pinag-uusapan nating bugso ng ulan. May malakas, may mahina. Samantalang dito sa atin sa Metro Manila at Southern Luzon, mas madalang yung malalakas sa pag-ulan. Pero yun nga, kung minsan isang buhusan katulad ng nangyari kanina na dapat ngayong long weekend, dapat asahan na posibleng mangyari uli yan, lalo na dito sa Metro Manila at pwedeng magpabaha doon sa mga mabababang lugar. Pero hindi po ito yung pangmatagalang ulan, yung tama ho ba yung ginamit kong term, tikitik, yung hindi kalakasan pero matagal. Tikatik ang tawag Tikatik, doon. ayun. Tikatik, dahil yung tikatik, yan yung naranasan natin nung nakaraang isang linggo, Jessica, na halos walang tigil yung ulan, tikatik yung ulan, wala kang masisilip na araw, buong maghapon cloudy, mawawala yung ulan pero nandun pa rin yung pag-ulap o yung tinatawag nating ang kalangitan ay makulimlim. So, hindi ganun yung maranasan natin dito sa Metro Manila. Posible dyan sa may Ilocos Region, Jessica, habang itong bagyo ay hindi pa lumalabas. Yun yung ina-advise natin, Cordillera at dyan sa may Ilocos Region. Yan yung posibleng maranasan nila either linggo o kaya ay sa Lunes. September na po next week. Mag-i-improve ho ba ang weather, Mang Tani? O mukhang ganito pa rin? Ito na ho ba yung La Nina? Hindi pa, Jessica. Buti na itanong mo yan. Yung September natin, yan ay karugtong pa ng hanging habagat. So, magkaroon man tayo ng paghina ng habagat ngayong Agosto, tuloy-tuloy pa rin yan September. At yung bilang ng bagyo natin, 2 hanggang 4 pa rin yung inaasahan ng pag-asa. Yung La Nina ay meron na tayong 55 to 60%. So, ibig sabihin, mas mahigit 50% na yan. At nagpapakita na talaga ng kondisyon yung karagatan na mas malamang ay matuloy yung La Nina. Pero hindi man matuloy yan, Jessica, dahil normal yung ating sitwasyon. Pagkatapos ng habagat, lilipat naman yung ulan dyan sa may eastern section. Kaya ngayon pa lamang dapat pinapaalalahanan natin yung mga taga-Eastern Visayas, dyan sa may Mindanao na kahit po hindi matuloy yung La Nina, dahil normal yung inyong tagulan, yan yung mga ulan na pwedeng magdulot ng baha at landslide kahit walang La Nina. Ito na yung mababa yung track na, no? Sa lower portion ng Pilipinas na ho yung track ng mga paparating na weather system. Katulad ng mga nakaraan, yung mga Pablo, yung mga Sendong, ayun ho, yung mga tumama sa Mindanao. Yun ang mga dapat paghandaan at pag-ingatan. Tama yun, Jessica. At huli, sabi natin, ngayon ay mas madalas na. Dahil nung araw, nagtataka yung mga kapuso natin dahil bihira raw daanan ng bagyong Mindanao. Pero ilang taon na, tulad na banggit mo, Sendong, Pablo, at Nunya, Yolanda, na talaga namang naka-apekto ng gusto dito sa Visayas at Mindanao. At ngayon po, muli na naman dahil normal, walang El Nino, ay asahan natin yung bilang ng bagyo at tatama at posibleng pagtama niyan sa mga susunod na buwan ay yan ang mula Bicol, Visayas hanggang dyan sa Mindanao, Jessica. Yung mga kababayan po natin sa Visayas at Mindanao, itong bahagi pong ito ng taon, no? Diyan ho tayo dapat mas maghanda. Mang Tani, yung mga mangingisda, pwede ho bang mangisda bukas? Pwede silang lumayag? Yes, Jessica, ito yung alon, yung mga kulay blue yan, at green, yan yung mga matataas na alon. Kaya may posibilidad, Jessica, dito sa may Southern Luzon, hanggang Visayas, walang gale warning. Pero maaaring dito sa may Bataan, Zambales, hanggang dyan sa may Ilocos Region, dyan posibleng magtaas ng gale warning ang pag-asa. Maaaring bukas yan o sa linggo dahil hahatak o lalakas yung habagat kaya magpapalakas ng alon yan. Nandito yung posibilidad, Jessica, na yung ating mga kapusong mangingisda hindi makapaglayag. So, pero ngayon, walang gale warning. So kahit sa ang panig ng bansa, hindi po delikadong pumalaot at walang delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Maraming salamat, Mang Tani Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.